alamin natin kung yung aging ng kaso, kung paano umaandar sa opisina para maglalagay tayo ng mga patakaran para maging mabilis ang takbo ng lahat. Sir, any specific case na gusto niyo pong unahin? Ang unahin ko, I think that this is an emergency situation pagdating sa nangyari sa DPWH. I think that we have to concentrate on that, do case build-up, and make sure that a very well-prepared case or cases are filed before the Sandigan Bayan and the RTCs, whichever the case may be. Sir, nire-request po ni Senator Gordon na buksan niyo po ulit, silipin niyo po ulit yung issue mo ng formally. Sisilipin natin yan kasi nga parang nalimutan na ibang sa limot, pero hindi dapat makalimutan talaga itong mga ganitong kaso. Kasi alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami nagsasabi na may nangyari nga masama noon, may naging pagdinig ang Senado, ngunit hindi na umandar mula doon. Kaya kailangan bisitahin natin. Sir, may mga sinasabi din po si Senator Bato de la Rosa na nakarating sa kanya na ang una niyo raw pong gagawin, isa ay yung ilabas daw po yung SALN ni Sara Duterte. Hindi, ang gagawin natin dyan sa SALN issue, hindi lang isa yan, lahat yan eh. I-redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos, siyempre, hihingi tayo sa lahat ng requesting parties, undertaking, na hindi gagamitin ito sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Kasi baka mamaya maging political noise lang yan at maging poison lang. Baka naman dapat pag-isipan natin ulit yan. Kaya, kasi information is power, di ba? Pero with great power comes great responsibility. Dapat responsible tayo sa information na nakukuha natin. Sir, sinabi niyo na po ito, pero ano pong assurance yung makukuha po ng publiko po sa makukuha yan, hindi tatagal ang panahon. Inaayos ko lang talaga, pinag-iisipan lang at pag-uusapan pa ng kaunti pa yung mga patakaran na gagawin natin sa pagre-release ng information. Sir, kayo po ay from a family of politicians. Yung mga anak niyo po ay nakapwesto din po sa gobyerno. Paano naman daw po, sir, kung yung mga anak niyo po or part of the family, friends, kaalyado ay masakot po sa mga issue po ng katiwalian? Paano niyo po ito haharapin? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko na maayos na tao. At alam nila na pag ang tatay nila ay nagtatrabaho talaga. They know about it. Kaya hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at harapin natin ang mga problema niya. Secretary, maingay pa rin po yung mga critics sa matama ko ng Senado. Do you have a message for them? Ganun talaga kasi they operate in a political sphere. Ako ay operate in a legal sphere. So, ito ay para sa taong bayan to. So let's all work for the country. Kahit ano ba ang political leanings mo, let's work for the country. Sir, yung so far mali ba yung complaint yung kaso pwedeng mag-extend up to the former president? Hindi ko pa alam actually, hindi ko sinundan masyado yan, yung hearings na yan. Pero of course, napag-uusapan yan sa ibang mga forum na nakasama ako. Siyempre, we are aware of what happened in so many ways. Ang responsibility niyan will always depend on the evidence. Lagi evidence yan. Pero pwedeng mag-extend sa mas mataas pong posisyon? Siyempre. Ano yan hanggang saan nga tayo abuti ng ebidensya, doon tayo tuturo. Sir, din sa flood control, since wala pang nag-fire na case, so motive po reopen yung gagawin doon sa flood control projects? Hindi, yun nga. Kahapon, nag-meeting kami for the last time, yung mga DOJ people, mga USEX, assets, the Prosecutor General. Pinag-usapan namin yan. At kaya, yung game plan ay nandun na. Kasi, ang talagang gusto natin gawin, ulitin ko, kompleto ang ebidensya, pag final, ready for trial, at hihingi tayo, kanina pinag-usapan namin ni Senior Associate Justice Lionel, na continuous trial talaga, para wala nang delaying tactics na pwedeng umiral nang matulog ng matagal itong mga kasong ito. Kailangan dito tuloy-tuloy ang daloy ng kaso. So, sir, yung mga nasimulan nila dito, dadalhin na lang sa ombudsman? Ganon. Nasimulan na dito, pero yung iba kasi niyan,
Pag kagaya niyan, assistant district engineer, saklaw pa yan sa memorandum of agreement, saklaw pa yan ng DOJ kung tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe na identify na mas mataas, salary grade 27 and above, tutusin. Kaya lang, pag yung mga John Doe na identify na mas mataas, salary grade 27 and above, sandigan bayan yan. Pero, given the powers of the Ombudsman, we can always ask special teams to prosecute pag kinakailangan. You mentioned it already na aside from prosecutorial powers, the Ombudsman is also kailangan din niya mag-draw ng recommendations for efficient service. Ano yan? Example ko sa inyo dyan, public utilities, regulatory capture. Ngayon pa lang, sasabihin na natin, yung mga telco, iayos nila yung kanilang sistema para pwede natin mahuli lahat ng gumagawa at bumibili, nakikihalahok sa child pornography. Ano yan telco lang kasi ayaw nila ilabas ang standard ng IPv6 sa kanilang mga sistema. IPv6 means every instrument used sa lahat ng krimen, sa child pornography at sa sexual exploitation o sa cases, kinakailangan talaga itaasan nila yung batayan na para anong instrumento mahahabol natin. Hindi pwede yung gano'n na lang, tipid sila ng tipid, ang tao naman ang nahihirapan. At yung mga accountability ng mga regulatory agencies, sisikipan din natin para naman maging maayos ang buhay ng mga Pilipino. Sir, sa flood control, may timeline po ba yung Ombudsman kung kailan makapag-file sa sandigan? Ang timeline niya, syempre, on the evidence pa rin Pero marami na naman kami nakukuha na evidence. Talagang sisikapin lang namin na mabuo ng gusto kasi nga ayaw namin na kami maging cause ng delay. So, ang timeline niya will depend on that. Pero malamang yan, within the next few weeks, pag nag-file kami, ready kami for trial. So, PI na lang yan, preliminary investigation na lang. Pero tuloy-tuloy yan. Batch by batch po ba yung pagsasampa ng kaso or parang isang bulto? As they're ready, we will file them. The deadline is yesterday, so we have to do it every day if we have to. Sir, you mentioned na gusto nyo magkaroon ng Ombudsman's Marshal. Ano po yun at ano po yung magiging trabaho niyo? Hindi kasi parang Supreme Court may sariling judicial marshals. Garon din sa Ombudsman kasi nga kailangan pangalagaan ang testigo. Kasi ngayon we have to rely on the DOJ for witness protection. Unang-una yan. Pangalawa yung security ng documents, lahat ng information na nasa loob ng Ombudsman's office. Ang problema kasi dyan, pag nawawala ang ebidensya, anong kaso ang mananalo? Hindi pwedeng mawala ang ebidensya. Sir, ano na lang po yung mensahe niyo po sa mga tiwali at korap sa gobyerno? Ngayon talaga, ibang standard ang ilalagay natin dito. At wala tayong sisinuhin. Pag may dumating na impormasyon na dapat iimbestigahan natin, tatawagin natin lahat ng merong poder para mag-disclose ng information tungkol sa mga kasong fina-file at gagamitin natin ang impormasyon pa sa korte para usigin yung mga lalabag sa batas at magmamalabis sa kanilang mga responsibilidad. Sir, tanong ko lang ulit din sa flood control. Uunahin niyo na po yung mga senador at saka contractor. Hindi, ang concern natin dyan yung building the case Hindi sino, pero anong kaso? Anong ebidensya? Kaya everybody comes in there. Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung sa maabutin yan, gagawin natin. So sir, kahit kamag-anak po ng Pangulo na talaga po sa Wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i-deny ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito to produce the evidence. And I'll tell people, ika-crowdsource ko, pati mayroong information kayo, we will find a way for you to get to us, for us to get to you, to secure information. Kasi, maliit na yung mundo natin sa digital world. We can get information from the public, kagaya na nangyayari ngayon. And it will be of great value if it will help us secure convictions in the nearest possible time. Sir, nakapag-recommend
Mag-uusap pa kami, pero I have somebody in mind already. Sir, marching order na lang po. Wala siyang marching order sa akin. Sabi niya nga, ayusin natin itong gusot na to. Kasi nga, it's a mess. Itong nangyari ito, it's a mess, di ba? Kailangan ayusin natin to. We have to figure out how to get out of this as a better country than anything else. Sir, marami pong nagsasabi na takot sila sa inyo or statement nila is yung statement niyo raw po pala na bending the law. Baka pwede niyo pong Bending the law but not breaking the law. Di ba? Ano yan eh? It's a figure of speech. That is the entitlement of the senator who asked me that question. But I made sure that he's not asking me to break the law. Okay? Thank you. Salamat.